Here are top 3 ideas on what vegetables to grow in the Philippines. Part 1. First off is mustasa. It is very good to eat. You can put it in congee or lugaw and it tastes so delicious. It balances out well. Second is eggplant. The eggplants grow very well in the summertime especially, and they're very low maintenance. So those are really good. Thirdly, last but not the least, is sitaw. These are long beans and they can be very good with meat and other healthy foods. Top 3 vegetables to grow in the Philippines, part 2. Let's go. First of all is kangkong. For other countries, this might be a nuisance plant, but in the Philippines, they are well aboundful. Second of all is tomatoes. For some reason, these are healthy and you can include them in pasta and other food. Third is this okra. Medyo slimy siya, but a lot of people actually enjoy this delicacy na plant. Thank you. Please follow. Top 3 vegetables that grow well in the Philippines. Let's go. This is part 3. First of all is basil. Ang sasarap ng basil and easy to make lang siya. Second is ampalaya. Nako, if you're fond of the bitter gourd, then this plant is for you to grow in the Philippines, no? Third off is this upo or patola, which give it a try. Kailangan ng trendles but very good din siya. If you love them, let them go. Eka nga, yan ang sinasabi nila kapag hindi mo maalaga ang isang gamit or isang bagay, tapos binigay mo sa iba para mas lalo itong lumago at maging successful. Ito nga pala yung story ko kung ano nangyari dito at naging sobrang ganda nitong garden farm. Ito nga pala, inuwi ko sa bahay itong mustasa at tingnan nyo, ginawa ng nanay ko into this super delicious na lugaw at sobrang sarap siya. Well, back to the story. Nandito nga tayo sa little humble place sa Laguna, no? These are mga eggplants, papakita ko sa inyo. And tingnan nyo, these are seedlings. And itong mga seedlings will turn into adult eggplants, no? So, if you love them, let them go. Balik nga tayo doon sa storyline na yon. Ang nangyari is, alam nyo yung trending time na puro gardening ang mga tao? Well, syempre, pa-trending din tayo at sino ba naman hindi may gustong magka-farm, di ba? So, ang dami kong binili na mga seedling trays, na mga tanim-tanim, halaman, ang daming mga lupa ko din binili na matataba para lang makagawa ng masustansya at masasarap na mga pagkain. Pero alam niyo ba kung anong nangyari? Anak ko, hirap na hirap akong tumubo ng mga magagandang mga halaman at hirap na hirap din silang lumaki. Pag lumaki sila, lagi naman kinakain ng mga uod at iba-iba pang halaman. Eh syempre, working girl tayo. So, hirap na hirap din na maging successful yung paghahardin at ang paglaki ng mga halaman. So, if you love them, let them go is a story of paano ko binigay yung mga supplies ko na medyo mahal din, thousands din siyang inabot dito sa farmer friend na kakilala ko na this humble little place, no? At yun nga nangyari. Tingnan mo tong mga matatabang mga sitaw na natubo niya at itong mga dami pang mga ibang gulay, no? So, ganito daw ang magpitas, which is paikot-ikot-ikot ang sitaw. Ayan, tingnan nyo to. Ikutin ang sitaw, then tsaka makukuha yung bunga. So, ang dami natin natuto kay farmer friend kasi meron siyang degree in agriculture, pero naman kahit wala kang degree in agriculture pero may green thumb ka, eh pwede ka nang sumabak sa laman. Pero alam mo, hands down ako because sinubukan ko maging green thumb girl. Pero ngayon confident na ako to say na hindi siya para sa akin. So, ito na nga tayo, back to the story na paano si farmer friend, no, nagtayo ng sarili niyang maliit na farm dito at napalaguyo at napatubo itong mga little halaman. At ang binibigay naman niya is kapag dumadaan naman kami, binibigyan naman niya kami, no, ng mga halaman kasi tinutulungan ko din naman na magbigay ng mga buto-buto.
na nabibili 'no. So, eto na nga tayo, nandito tayo sa story ng mustasa, which is a very delicious and healthy vegetable, at ginawa siya ng nanay ko into this super delicious na lugaw na may kasamang sausages and konting meat, ground meat 'no, ground pork and or ground beef. Ayun, tapos naging lugaw na siya. Ang sasarap-sarap talaga. So, this is a story of how letting go sometimes allows us to thrive more, no? Hindi naman kailangan ibig sabihin na porket wala tayong green thumb, magi-give up na tayo sa buhay, 'di ba? Ang importante is meron tayong mga kakayahan sa buhay. Kailangan alam din natin kung sino tayo, no? Because as long as alam natin kung sino tayo, alam natin yung mga kakayahan natin, and then we can focus on improving ourselves. So, ito naman is the little basil na palaki na din siya. So, yun lang naman ang story time ko sa inyo today, guys, na important malaman na sometimes you have to let go of things para lumaguyo pa ito at maging successful. At tingnan nyo, minsan binibigyan din tayo ng mga biyaya ng Diyos, no? Because binibigay natin back yung mga generosity at yung mga things na hindi natin kaya gawin, no? So, I hope this is a good life lesson din sa inyo na sometimes kung meron tayong mga bagay na hindi na ma-handle, na hindi na natin kaya, na hirap na tayo, okay lang naman na humingi ng tulong. Because sometimes, kung hindi talaga natin kaya, hindi naman ibig sabihin na masamang tao tayo, na wala tayong magandang qualities sa buhay, 'di ba? Minsan ibig sabihin lang nito is if you love them, let them go, at lalakas din siya at magiging successful. That's it. Thank you everybody. Please subscribe.